Next target spotted. Yan ang sinasabi ng mga kababayan natin ngayon. Mahigit na daw kasing 1 taon bago ilahad nga na itong si Bunuan. Naku no, itong si Robin Padilla at si Bongo ay mukhang susunod na. Susunod na. Hindi bago sa atin yung mga kaso ni Robin Padilla. Yung pagtulong niya kay Bato de la Rosa para makatakas, yung obstruction of justice. At lalong hindi rin lingid sa kaalaman ng marami sa atin na mayroon ding posibleng kaso or posibleng lumabas na warrant of arrest laban naman kay Bongo galing sa ICC. Ayan, yan yung sinasabi natin na hindi lang kayo iniisa-isa. Ang nangyayari, sunod-sunod. Sunod-sunod. Sabihin na natin, marami na nasa panig ng mga Marcos ang katulad nyo rin. Pero, alam nga naman kasing unahin yun. Alam nga naman kasing unahin yung mga yun. Pero ang pinaniniwalaan ko, mas marami siyempre. Di hamak na mas marami ang nasa panig ng mga Duterte na ganito katiwali. At akalain mo yung sobrang linis ko no ni Mr. Padilla pagdating sa ganito, maniniwala pa tayo kung si Manny Pacquiao ang ilalaban nyo sa kalinisan pagdating nga sa paggamit ng pondo ng gobyerno, ng pera ng taong bayan. Mas maniniwala ako doon. Pero si Robin Padilla, eto na. Unti-unti nang lumalabas kung ano yung totoo. Ang sinasabi ngayon, itong si Bunuan, yung ex-DPWH Undersecretary, na si Bernardo daw ay nagsumiti ng listahan ng infrastructure projects para kina Senator Bongo at Robin Padilla noong 2025. Tumistigo kasi itong si Bunuan sa pagdinig ng kasong malversation naman ni Senator Bong Revilla or dating Senator Bong Revilla. At talaga ikinagulat ito ng mga kababayan natin. Pero siguro alam na yan ni Mr. Robin Padilla at ni Bongo na etong ganitong sitwasyon ay darating sa kanila. Kaya nga totoo na mukhang sinusunod-sunod kayo. Hindi kayo iniisa-isa kasi minsan nagkakasabay. Talagang sunod-sunod yung mangyayaring pagka-aresto sa inyo. Ay sino pang maiiwan sa Senado para ipagtanggol si Sara Duterte? Wala na.